target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Ka-Rex Cayano sa Target On Air. Eto, nasa linya na natin si Congressman Ron Salon ng Kabayan Party List. Congressman Ron, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Apo, Kong, tayo napapakinggan po sa DZME si Ka-Rex Cayanong. At ano na pong update dito po, Kong? Dito po sa, ano po to, niratifika na po ninyo yung Magna Carta of Filipino Seafarers po. Ano po naging reaction po dito, Congressman? Yes, Rex, magandang hapon muli. Siyempre, kasama po tayo doon sa tuwang-tuwa na talagang naratifika po ito. Magna Carta of Filipino Seafarers sa House of Representatives at saka sa Senado. First, nakapalog po rito yung mga proteksyon na dapat pong ibigay sa mga seafarers po natin. Tama po. At tinututukan po nito yung kabuuan po ng isang pagiging isang seafarer. Mula doon sa kanyang pagiging kadete hanggang maging ganap na isang seafarer, hanggang sa nagtatrabaho na po siya, hanggang sa kanyang paglalayag, paalis, papunta, pabalik ng Pilipinas, and hanggang sa finally, ihahang na niya yung kanyang hat at hindi na siya sasampa. Sinisigurado po ng Magna Carta na ito na yung proteksyon ay naibibigay po sa kanila. Ganyan din, siyempre, yung mga roles ng mga agencies, malinaw po. Kasi siyempre, kakailanganin po natin na linawin kung ano po yung mga papel na gagampanan po ng mga ahensya ng ating pamahalaan at kasama rin po yung mga private sector para masigurado yung mga karapatan na yon ay mapantayan at maibigay, mapangalagaan at maibigay sa mga seafarers natin. Apo, Kong, bukod po doon sa nabanggit niyo, para po sa kabatiran ng ating mga nanonood, ano po yung pangunahing layunin at benepisyo na matatanggap ng mga Magna Carta of the Filipino Seafarers? Bukod po doon sa nabanggit niyo kanina, Congressman. Opo, kasi kagaya po ng binabanggit ko, Magna Carta po ito. So ibig sabihin po, Magna Carta is rights. So nakapaloob po rito yon. So kasama po dyan yung proteksyon na hindi po sila pwedeng abandonahin mga ship owners o mga manning agencies kapag dumadaan po doon sa mga delikadong lugar o kaya halimbawa nagkaroon ng hijacking, nandun po yung barko, pero kahit na anong mangyari doon, pwedeng iwan po yung mga seafarers po natin. Pangalawa, nakapaloob din po dito yung minimum standards. Magkano ba dapat ang ibigay po sa kanila? Ilang oras lang ba dapat yung pagtatrabaho na mayroon na gagawin po nila? So lahat po yun nakapaloob po dito sa Magna Carta. But of course, nakapaloob din po rito yung obligasyon. Kasi pag pinag-usapan natin ng Rex kung ano po yung karapatan, may kakibat din po na obligasyon po yan at obligasyon po ng seafarer na sumunod sa mga local orders ng kanilang mga superiors doon sa barko. Apo, at kung gaano po karami yung Pilipinong marino na kumbaga yung mga nakadeploy sa buong mundo po dito, kumbaga may datos po ba kayo, Kong? Mayroon po, umabot po ng mahigit 400,000. At pero yung huli, umabot po ito ng 500,000 yung deployment ng DMW ng 2023. But of course, dalawang klase po ito, yung deployment na pananaw po natin ng mga seafarers, ito po yung mga nasa merchant ships. But at the same time, ang isang bago po ngayon, yung mga tinatawag na luxury cruise ships. Mga mas marami po ang nakakasama ngayon na bilang mga tripulante, at the same time, mga nagkasama po doon sa mga luxury cruise na oftentimes kasama po sila doon sa mga chef, doon sa hotel, quote-unquote, at the same time, mga waiters, mga nag-aasikaso doon sa mga guests, doon sa cruise ships. At nasa inyo po ang pagkakataong ibigay po ang panawagan sa Pangulo para po dito sa Magna Carta Filipino Seafarers po, Congressman. Nako, maraming salamat po, Rex, sa pagkakataong ito. At syempre, nagpapasalamat po talaga tayo sa suporta ng ating Pangulo dito sa panukalang ito. At nagpapasalamat din po tayo sa ating Speaker of the House, Martin Romualdez, at syempre sa Senate President, dahil kasama po talaga sila sa mga nagsusulong ng panukala po ito. At of course, ang aim po talaga rin po natin ay mapanatili na
competent yung mga seafarers po natin at higit pa na magkaroon ng opportunities ang mga seafarers po natin, mas mahikayat po natin yung mga ship owners, particularly from international ship owners, na kumuha pa po ng mas marami pang mga seafarers po mula sa Pilipinas. Apo, at ano po ang inyong mensahe, Congressman, sa ating mga masisipag na Pilipino na seafarers po? Mensahe po, Congressman. Yes, sa lahat po ng mga seafarers po natin, saludo po kami sa mga sisikap na ginagawa po ninyo, sa sakripisyo na binibigay po ninyo para may sulong po ang kapakanan po ng mga pamilya po ninyo. At the same time, makakaasa po kayo na yung lingkod, si Congressman Gonzalo, ay patuloy na babantayan at sisiguraduhin na yung mga proteksyon sa inyong mga karapatan ay patuloy na maibibigay at masisigurado na hindi lang po ng gobyerno kundi yung mga private sector ay magkakasama para masigurado na yung kapakanan po ninyo ay mababantayan. At mag-ingat po kayo lagi, lalo na po doon sa mga dumadaan po ng medyo mahirap o kaya delikatong mga lugar. Pero of course, may karapatan po kayo na tumanggi basta consistent dito doon sa guidelines po ng DMW. Okay, kami nagpapasalamat po, Congressman Ron Salon ng Kabayan Party List. Congressman, ingat po palagi. Maraming salamat po, Rex. Maraming salamat sa lahat po ng kabayan po natin. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Carex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Carex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.